Kung sinabihan ka ng Diyos na putulin mo yung kamay mo, gagawin mo ba? Kasi meron ngang sinabi si Jesucristo sa Bible, doon sa Matthew, saka sa Mark, na putulin daw natin ang ating mga kamay o hindi kaya paa o ano paman. Kung ang mga yan na bahagi ng ating mga katawan ay magbibigay sa atin ng dahilan na magkasala, ay mas maganda daw na tayo ay magputol sa kanila kaysa mapunta nga tayo sa impyerno. Dito natin babasahin yung mga passage nga sa Matthew at saka sa Mark na ito. Sa Mateo chapter 18 verse 8 to 9, kung ang iyong kamay o ang iyong paa ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo at itapon yon. Mas mabuti pang pumasok ka sa buhay na putol ang isang kamay o isang paa kaysa may dalawang kamay o dalawang paa na itatapon sa walang hanggang apoy. At kung ang iyong mata ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo at itapon iyon. Mas mabuti pang pumasok ka sa buhay na isang mata kaysa may dalawang mata na itatapon sa apoy ng impyerno. Kung titingnan natin sa literal na paraan, di ba, gusto ba natin talaga na putulin ang ating kamay, paa o hindi kaya dukutin ang ating mga mata para tayo ay maligtas? Sana kapatid na ikaw na nanonood dito ay wag mong iisipin na gagawin mo talaga yung pagputol ng ganyan para ikaw ay maligtas. Para dun sa mga tao na sobrang seryoso na literal ang lahat ng interpretation nila sa Bible, kayo bahala kung gusto nyong putulin yung mga yan, pero kung gano'n nga na literal ang interpretation natin sa Bible, lahat ng tao, dapat ngayon kung naniniwala tayo sa sinabi ni Kristo, ay wala na tayong paa, wala na tayong kamay, at wala na din tayong mata. Dahil nga, lahat tayo ay nagkakasala. Lalo na yung mata, kasi yung mata ay marami siyang nakikita na mga bagay na nakakaakit sa kanya ng mga tentasyon. Pero maaari ngang pwede natin tingnan ito ng literal kung talagang ganun kalala yung tentasyon mo or yung pagkaakit mo sa mga kasalanan. Na mas maganda nga na mabulag ka kaysa naman yun ang maging dahilan mo na mapunta ka nga sa impyerno dahil hindi mo makontrol yung sarili mo sa mga nakikita mo sa mata mo, tapos hindi mo mapigilan yung kamay at paa mo. Bakit kamay ang puputulin? Kasi yung kamay, siya yung gumagawa ng mga bagay, di ba? Yung gamit natin yung kamay natin para gumawa ng kahit ano dito sa mundo ng tao sa isang mabisang paraan. Tapos kung paa naman, ay yung paa yung ginagamit natin para tayo ay makapunta sa iba-ibang mga lugar. Yung mata naman ay yun yung nakakakita sa kung ano yung mga bagay na pagnanasahan natin or dun natin ilalagay yung ating desire or yung pagkagusto. Lahat naman tayo kasi ay may desire na kaugnay doon sa tinatawag natin na desire to live or yung gusto natin mabuhay, pero nasa sa atin nga na makontrol natin ito na ilagay lang natin sa tamang paraan at hindi tayo sa sobra na maging mali na yung pagnanasa natin para sa mga bagay na hindi naman nakarapat-dapat. Tapos hindi nabanggit ito yung mga iba-ibang bahagi pa ng katawan natin, pero syempre kahit ano pa man na bahagi ng ating katawan ay kailangan na makontrol natin ang mga yan para hindi tayo magkasala. Syempre, halimbawa, kung yung tinatawag nga natin ng mga sexual na kasalanan, dito banda sa baba, alam nyo na kung ano yan, yung mga are o yung mga bagay na mahirap nga banggitin sa Tagalog dahil nga sobrang lutong ng mga salita natin para doon sa mga ari na ito, di ba? Kasi alam nga natin na ganon ka bagsik ang mga kasalanan na nanggagaling mula dito na nagdudulot nga ng maraming mga basag or broken na families. Marami din na napupunta sa kulungan dahil dyan. At kaugnay naman kasi lahat ng mga kasalanan sa pinaka bigat or mortal na level, katulad ng pagpatay, paglandi at pagnakaw. Lahat ng mga krimen na yan ay mga kasama sa isa't isa. At syempre kaugnay, kadalasan ang mga krimeng ito sa pagnanasa or kagustuhan nga na magkaroon ng sexual na satisfaction or para nga makuha ng isang tao yung pinagnanasahan niya sa sexual na paraan. Ang sexual na kasalanan ang pinakakaraniwan para sa maraming tao, pero syempre nandyan din ang mga iba-ibang kasalanan na nabibilang doon sa tinatawag nga natin na 7 deadly sins. Nandyan na ngayon tinatawag natin kahambugan o yung mataas yung tingin natin sa sarili natin tapos minamaliit natin yung iba. So maaaring may iba-ibang bahagi tayo ng katawan kung saan nga lumalabas yung pride, pero halimbawa kung nandito lumalabas yung pride natin sa ulo, edi kung putulin natin yung ulo, edi patayin na yung tao, di ba? O sabihin natin yung inggit o yung envy nga na gusto mong tingnan yung mga ibang tao tapos gusto mo kung ano yung nasa kanila kesa yung
kung ano yung nasa sarili mong buhay. Saan kaya nakalagay sa katawan yung mismong kasalanan na ito? Nasa puso ba? Or saan man nararamdaman yan? Di ba sa ulo lang din? Tapos nandyan yung galit or yung wrath na tinatawag. Tapos yung sumosobra kasi yung galit natin kaysa sa kung ano yung karapat-dapat. Nandyan din yung katamaran or yung tinatawag nga na sloth, na hindi talaga tayo gumagawa ng kahit ano na mapapakinabangan natin or ng mga tao na umaasa sa atin, o katulad ng mga pamilya or anak o asawa natin. Nandyan din yung kasakiman na talagang mangangamkam lang tayo ng kahit ano, basta lang makakamkam tayo dahil gusto natin ng mas marami pa na mas marami pa. Hindi tayo makaramdam ng kahit anong pagkakontento sa kung ano yung meron na tayo, kahit na marami na yung meron sa atin. Tapos nandyan din yung tinatawag na katakawan or yung gluttony. Siyempre, kain ka ng kain kahit na busog ka na. Gusto mo talagang bundatin yung sarili mo at malasahan mo ang iba't ibang mga klaseng pagkain kahit na kailangan mong sumuka para lang makakain ka ulit ng bago. Kung pag-iisipan natin, saan nga ba ang mga iba-ibang kasalanan na ito sa ating katawan? Di ba ang kamay, paa at mata ang lahat ng mga dinadaluyan ng mga kasalanang ito? Kasi yung mata, may makikita ka na either maiinggit ka o magagalit ka o mayroon kang pagnanasa na lust para doon. Tapos may gagawin ka sa kamay mo or may pupuntahan ka gamit yung paa mo para gumawa ng kasalanan na yun. Ang malalim na sinasabi nga sa atin ng talatang ito doon sa verso na galing sa Mateo at sa Marco, ang ating mismong katawan ay may mga nakapaloob na pagnanasa para sa kasalanan na kailangan talaga natin pagbantayan. Kung hindi tayo magbabantay at mag-iingat, ay tayo ay malalamon sa mga kasalanang ito dahil nga sinilang tayo, gumikan or nanggaling nga tayo mula sa mga kasalanan. Dahil doon sa pagbagsak nga ni Adan at Eva na napasa sa atin yung kamalasan or yung sumpa na yon, kaya kahit ano ang gawin natin, kahit saan tayo pumunta, kahit anong mangyari, ay sunod-sunod sa atin yung ganyang klaseng sumpa. Hindi sana tayo magkaroon ng overconfidence na pupunta tayo kahit saan, kahit alam naman natin na may mga tentasyon doon sa mga lugar na yon. So nandiyon yung paa na part. Huwag tayo pumunta doon sa mga lugar, putulin natin yung paa, ibig sabihin huwag tayong pumunta doon. Tapos yung kamay, syempre kapag malayo tayo doon na hindi natin mismo magagawa yung mga yan. So halimbawa ay mas maganda kung meron tayong pagnanasa na gumawa ng kasalanan, ay bantayan natin yung mga kamay natin, ilagay na lang natin sa likod o di kaya ipagsama natin sa pagdarasal para hindi tayo makagawa ng kasalanan. Tapos kung sa mata naman, ay kung palagi natin makikita ang isang bagay na nakakapukaw nga sa atin ng mga tentasyon, ay tumingin na lang tayo sa ibang bagay, tumingin tayo sa imahe ng Diyos o di kaya sa mga mabubuting halimbawa ng mga tao, para yun na lang ang gawin natin kaysa doon sa mga makasalanang gawa. Bantayan natin kung saan tayo nakatingin, bantayan natin kung nasaan yung kamay natin kung may ginagawa itong masama, at bantayan natin kung nasaan yung paa natin na hindi tayo gagalaw or pupunta doon sa mga lugar na alam naman natin na mas maraming tentasyon doon sa lugar na yan. Oo mga kapatid, may sakripisyo or yung pagtanggi sa sarili, self-denial, habang nandito pa tayo sa mundo ng tao dahil nga ang ating sariling mga katawan ay merong mga masasamang pagnanasa na kailangan natin tanggihan. Kusa naman na matatanggihan natin ito kung maunawaan lang natin kung ano yung mga pagnanasa na ito at saan ito papunta, which is sa impyerno. Ang impyerno ay hindi magsisimula doon sa pagkatapos ng ating kamatayan, kundi nagsisimula na doon sa pagsunog mo sa sarili mong konsensya, at makakaranas ka na rin ng mga parusa kahit na nandito ka pa sa mundo ng tao. Ang pinaka-importanting tanong para sa ating lahat dito sa video na ito mga kapatid, ay ano nga ba ang mga sanhi sa ating buhay na magtutulak sa atin na magkasala? Alamin natin kung ano ang mga yan at putulin natin ang mga yan sa buhay natin. Ano nga ba ang kailangan nating alisin sa buhay natin para magpakatino tayo papunta sa Diyos sa landas ng kabanalan? Sana maklik mo ang link sa post description para matulungan ka nga na alamin kung ano ang mga bagay na kailangan mong tanggalin sa buhay mo para wala ka ng hadlang papunta sa Diyos. Tapos pag-isipan din natin kung ano ang mga mabuting gawe or good habits na maipapalit mo doon sa mga masamang tatanggalin natin ngayon. Sana maklik mo ang link sa post description para sa free gabay na yan. Salamat kapatid, patuloy tayo sa landas ng kabanalan, talikuran natin ang lahat ng kasamaan, putulin natin ang kamay, paa, tanggalin ang mata na nagdudulot nga ng kasalanan. Hindi literal, kundi sa simbolikong paraan. Salamat kapatid at God bless.